Congrats Ma'am Romelyn Disa. Ito na po ang fully furnished ng bahay ni Ma'am, katas ng kanyang pagsisikap sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Hi guys, I'm Randy Yero. Welcome back to our YouTube channel, OFW Simple House Vlog. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe and click nyo rin po ang notification bell para ma-update po kayo pag may latest po tayong video. Maraming salamat! House floor plan with building permit, 15,000 pesos ang binayad ni Ma'am. Isa naman nating kabayan ang paunti-unti natutupad ang pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay. Sa pagpapagawa po pala ng bahay, dapat po mayroon po kayong plano na gusto nyo pong ipapagawang bahay. Ito po pala ang price list natin sa Ilocos Norte noong November 2019. Una nyo pong materialis na bibilhin: hollow block, cement, round bar o bakal na 16mm, 12mm at saka 10mm para po matibay ang pundasyon ng bahay ninyo. Wood o kahoy para po sa pagporma ng layout ng bahay. And then ito pong ordinary plywood na pang porma po sa poste ng bahay ninyo. At saka balas o sand at yung nail o langsang po na gagamitin sa paggawa ng layout ng bahay. Start building a house po pala noong November 28, 2019. Mga kamag-anak lang po pala ni Ma'am ang gumawa ng kanyang bahay. Nandyan po yung kapatid niya, pinsan, bayaw, uncle niya na isang foreman, at tumutulong din yung tatay ni Ma'am. This house po pala is located in Bintar, Ilocos Norte, Philippines. About po pala sa bakal o round bar, pwede po kayong gumamit po ng 12mm para po sa poste ng inyong bahay, kasi medyo mahal po konti ang 16mm. Ang isang 16mm is 299 pesos, samantalang ang 12mm is 169 pesos. Gumamit lang po si Ma'am ng 16mm para po sa poste ng kanyang bahay dahil buhos po ang ibang party ng roofing ng kanyang bahay. Pero kadalasan po ang gumagamit ng 16mm na bakal para po sa poste ng bahay. Yun po yung 2-story na pinapagawang bahay o di kaya single story na bahay pero concrete slab roofing po ang bahay nila. Pero pag single story po ang bahay ninyo at hindi po kayo mag concrete slab roofing, pwede po gagamitin ninyo is 12mm lang po na bakal para po sa poste. Pagkatapos po maiayos ang mga bakal para po sa poste at column, saka po ito buhusan gaya po nito. Bago po mag-pile ng hollow block, nilalagyan po ng bakal sa ilalim
Nilalagyan nila ng bato para po malibil ng maayos ang bakal bago buhusan. Pagkatapos ng buhos, saka pa po mag-pile ng hollow block. Medyo malaki po na hollow block ang ginamit ni ma'am. Number 5 po na hollow block ang binili niya. Sa hollow block po mayroon pong mga size. Mayroon pong number 4, number 5 at saka number 6. Dito po sa bahay ni ma'am, 2 patong na hollow block po ang nakabaon sa ilalim ng lupa. Nag-elevated din siya ng 2 pang patong na hollow block bago ang flooring ng kanyang bahay. Medyo mababa kasi konti ang lote na pinatayuan ng kanyang bahay. Bumili po ulit si ma'am ng kanyang mga materyales. 50 pieces na 10mm na bakal. Cement na 50 bags. At napadagdag na rin siya ng sand o balas. Ang sukat pala ng bahay ni ma'am, mayroon po itong width o lapad na 7 meter at saka length o haba na 10.5 meter, 73.5 square meter. Mayroon po itong 3 bedrooms, 2 toilet and bath, terrace, living, dining at saka kitchen. Ito po yung front view ng bahay ni ma'am. Day 12 sa paggawa ng bahay. Day 13, nalagyan ng hollow block bawat rooms o division sa loob ng bahay. Day 14, gumawa na sila ng formas para po sa tie beams ng bahay.
Day 15, nagbuhos na po sila ng tie beam ng bahay ni ma'am. Preparing for concrete slab roofing sa bandang terrace ng bahay at maliit na terrace sa bandang master bedroom. Building a house structural, 326,972 pesos. Congrats Ma'am Romelyn Disa, Singapore, OFW, Ilocos Norte, Philippines. Nandito po pala ang lahat-lahat ng materialis na binili ni ma'am. Mayroon po itong price bawat isang peraso at saka total price po ng lahat na materialis na binili. Kunan nyo lang po ng idea kung anong materialis po ang bibilhin at saka kung anong materialis ang ginamit sa bahay ni ma'am.
sa my porch. Dito yung porch. Dito ang magiging hagdan niya. Tapos, dito sa may sala. At din banda, kitchen. Tapos, ito yung magiging master bedroom. Master bedroom dito. Tapos, ito yung banyo niya. Tapos, ito yung yung sa gitnang room, pangalawang room. Ito, yan. Yan, dyan. Tapos, ito yung pinaka-main na CR, bathroom. Ito yung pangalawang room. Ito siya. Dito naman magiging likod ng bahay. Ito siya. Yan. Ito ang munting bahay ni Ate Romeline. Yan. Yan ang view niya.
Itong bahay po ay pinagawa noong November 8, 2019. Located in Ilocos Norte, Philippines. Ito po ang nasa last na ginawa noong nasa part 2 video. Part 3 video, March 2, 2020. Nag-deliver po sila ng sand o buhangin. Paghukay para po sa septic tank, gumastos po si ma'am dito ng 1,750 pesos sa labor. March 2, 2020, naglagay naman sila ng buhangin sa loob ng bahay. Tumutulong rin dito ang tatay ni ma'am sa paglagay ng lupa sa loob ng bahay. Pag-jumper ng buhangin sa loob ng bahay. Tumutulong rin po ang kapatid ni ma'am na babae sa pag-jumper ng lupa. Nag-deliver rin po sila dito ng ring well, concrete, para po ito sa septic tank. Septic tank and toilet materials. Mayroon po itong unit price bawat isang item na pagkukunan nyo po ng idea. Mataray man, isa naman. Installation PVC pipe for toilet and bath. Septic tank materials 8,220, labor 3,375. Nagrenta po pala sila ng sasakyan para po ma-deliver ang ring well, concrete 2,500, total of 14,095 pesos. March 9, 2020, nag-start po sila mag-flooring. Flooring materials. Ito po ang nagamit na materialis sa pag-flooring ng bahay. Cement at saka round bar na 10mm. Mayroon po itong unit price. Kunan nyo lang po ng idea. Sa pag-flooring po pala ng bahay, pwede rin po kayo gumamit ng 9mm na round bar at saka 10mm. I-mix nyo lang po para kahit papano makatipid po kayo konti. Siyempre, time is gold. Kuna na nung wa.
Madipay ka no malandukan. March 10, second delivery ng sand o buhangin. Common toilet. Itong bahay po pala ni ma'am ay mayroon po itong 2 toilet and bath. Ang ibang linya po ng electricity nasa ilalim po ng flooring ng bahay ni ma'am. Third day of working sa pag-flooring ng bahay, March 12, 2020. Flooring materials 24,274, labor 8,625, snack 645, total of 33,544 pesos. Start installation, electricity. Electrical materials, mayroon po itong unit price. Kunan nyo lang po ng idea. Marami pa po itong kulang ang material list po natin sa electricity. Hindi ko po nalagay ang iba. Panel board. Electricity, materials 44,816, labor 13,420, snack 959, material spare 350, total of 59,545 pesos. Start plastering ng bahay, June 8, 2020.
3 hamba o door jamb para po sa 3 room. Plastering materials, mayroon po itong unit price. Kunan nyo lang po ng idea. Umabot po ng 115 bags na cement ang nagamit sa pagplastering ng bahay ni ma'am sa loob at labas. Plastering materials 39,810, labor 51,525, snack 2,218, material spare 377, total of 93,930 pesos. 5 load sand backfilling sa harap ng bahay. Gumastos po si ma'am ng 1,500 pesos. Paglagay ng lason bago mag-install ng window, tatay at pamangkin lang ni ma'am ang gumawa. Tumutulong rin po ang nanay niya. Glass windows, 1 glass door, 1 aluminum glass door, at saka 1 sliding door, all reflective. 60,000 pesos po, materials with labor. Shout out po pala sa lahat. Shout out to Sir Roldan Jumigop watching from Abu Dhabi. To Sir Alan Lakanlali, shout out po sir. To Sir Idol Kaloy, shout out po. Shout out po sa lahat ng mga kaibigan ni Ma'am Lani Yomol sa Yehud, Monoson, Israel. Shout out po sa inyo mga ma'am at sir. Maraming salamat po sa panonood. Shoutout po sa lahat ng mga viewers, tagapagsubaybay sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Ingat po kayo palagi. God bless.
Windows and doors, labor, materials, 60,000 pesos. Snack, 455. Primer, materials, 635. Total of 61,090 pesos. Ito po ang lahat ng pinagawa ni ma'am sa ngayon sa part 3 video. Septic tank and toilet pipe, 14,091 pesos. Flooring, 33,544 pesos. Electricity, 59,545 pesos. Plastering, 93,930 pesos. Glass windows and door, 61,090 pesos. Other expenses, door jamb, 7,920 pesos. Total of 270,120 pesos. Si ma'am po pala ay nagtatrabaho sa Singapore bilang isang domestic helper. 10 years na rin siyang abroad. Single, 33 years old, from Ilocos Norte, Philippines. Ito po pala ang family ni ma'am. Ito po ang material list at labor cost sa pagpapagawa ng bahay ni ma'am sa ngayon. Building a house sa ngayon, gumastos po si ma'am ng 774,737 pesos, 15,494 US dollar. Congrats to Ma'am Romelyn Disa, Singapore, OFW, Ilocos Norte, Philippines. Ito na po ang part 4 video. September 8, 2020 ang pag-deliver ng doors at saka pag-install ng toilet accessories. Sinimula na po nila ang pag-install ng tiles sa toilet and bath area. Sa dulo po ng ating video, nandun po ang lahat ng details, material price at saka labor sa paggawa ng ibang party ng bahay. Sinimula na rin po nila ang paggawa ng kitchen at saka countertop. Pag-install ng doors.
Start painting of the house inside and outside. Nilagyan po muna nila ito ng skim coat bago po pininturahan ang buong bahay. Ito na po ang bahay ni ma'am. Maganda na po siya tingnan dahil nakapintura na po ng final coating. Tay sobra na kita kay ingana isayan ting nakano ko na nang sujunin.
Ito po ang living area, dining at saka open concept kitchen. Master bedroom with one toilet and bath. Bedroom 2. Another toilet and bath. At saka ito naman po ang bedroom 3. Kitchen area. Si Ma'am Romilin po pala ay nagtatrabaho sa bansang Singapore bilang isang domestic helper. 11 years and 5 months na rin siyang abroad. Single, 34 years old, from Ilocos Norte, Philippines. Ito po ang family ni Ma'am. Materials, kitchen sink, countertop, toilets, tiles, and accessories cost 87,916.85 pesos. Labor cost in 7 days cost 22,650 pesos. Snacks cost 2,292 pesos. Fare or ang pag-deliver ng materyales and lunch and snack cost 4,061 pesos. Total cost of 116,919.85 pesos. Hanging cabinet and under lavatory and toilet sa master bedroom cost 3,200 pesos. Glass door and shower enclosure sa master bedroom toilet cost 7,000 pesos. Accessories toilet installation cost 2,240 pesos. Snacks, lunch installation, accessories in toilet and door
And master toilet cost 1,547 pesos. Total cost of 13,987 pesos. Doors of 3 rooms and 1 toilet door, 1 hamba for toilet with labor cost 30,000 pesos. Black compressor cost 1,500 pesos. Total cost of 31,500 pesos. Municipal permit cost 3,900 pesos. Requirements fire extinguisher cost 2,800 pesos. Fare and snack cost 770 pesos. Total cost of 7,470 pesos. Inex Contador cost 2,143.49 pesos. Ceiling materials cost 37,911 pesos. Labor contract cost 22,000 pesos. Total cost of 59,911 pesos. Material tiles, living to kitchen, rooms, floors, and fair cost 66,000, 0.73.30 pesos. Labor contract cost 22,750 pesos. Total cost of 88,823.30 pesos. Paint materials cost 38,362 pesos. Labor contract cost 40,000 pesos. Total cost of 78,362 pesos. Added electricity materials cost 7,788 pesos. Light cost 31,892.06 pesos. Labor installation light cost 3,700 pesos. Total cost of 43,380.06 pesos. Other expenses cost 1,483 pesos. Building the house cost 1,218,716 pesos. 24,374 US dollar with labor. Congrats to Ma'am Romilin Disa, Singapore OFW from Ilocos Norte, Philippines. Thank you so much mga ka-OFW. Kung nagustuhan nyo itong video na to,
please subscribe na sa Randillero YouTube channel. Please don't forget to hit bell button for our latest updates.